Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Prevails. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life isn't like any other. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tagtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon. Saka napakasolid ho, pasensya na maputol ho natin, napakasolido ho ng mga atake ni VP Sara dito sa ano niya na to, pagsasalita niya. Isipin niyo ho mga kababayan ha, itong si Auntie Claire paulit-ulit ho yan, halos araw-araw dumadakdak tapos may vlog pa. Tapos babanatan lang siya ng isang video nitong si VP Sara, tataob lahat ng argumento nila, kaya no, palakpakan ho natin ulit. Itong si VP Sara. Para sa pansariling interes ng mga politiko. Yeah. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Naputol lang ho natin ha, napakaganda ho ng pagkalatag ng talumpating na to ni VP Sara.
inuna niya yung pagbasa ng ilang mga verse sa Biblia, tapos sinundan niya ito ng panghihingi ng paumanhin sa ating mga kababayan. At dahil dyan, palakpakan nun natin itong si Bibi Sara. Ang itong administrasyon na to, ni minsan, ito tanong ho natin to mga kababayan. Gusto ko sumagot kayo dyan sa comment section. Gusto ko yung honest lang, higa nga yung buong katotohanan lamang, di ba? Ito hubang presidente na to. Kasi si BP Sara, vice president pa lang yan. Pero yung bigat ng kanyang nararamdaman sa mga kaganapan sa ating bansa, kung paano sinira ng administrasyon na to ang ating bansa, ay talagang ramdam natin. Di ba? Spare tire lang ho siya. Yun lang talaga trabaho niya. Pero yung bigat, ramdam ho niya. Kumbaga abot niya yung mga nasa laylayan kung anong nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Anong una niyang sinabi? Anong unang mga kataga niya? Di ba? Pagkatapos niya nagbasa ng versikulo sa Biblia, nanghihingi ho siya ng paumanhin. Yan ho ang gawain ng isang normal na individual pagka merong nararamdamang mabigat sa kanyang damdamin. Actually, wala naman siyang kasalanan eh. Di ba, ang kasalanan niya, sinuportahan niyang kinampanya niya o inikayat ang sambayan ng Pilipino na iboto itong bangag na to. Pero doon sa pagkaboto niya, may kasalanan siya doon. Pero yung pamumuno niya, pamumuno nitong si Bangag, sa kanya ho lahat yun. Pero dahil nga itong si Bibi Sara, mahal na mahal ang sambayan ng Pilipino, siya ay nanghingi ng paumanhin sa sambayan, sa ating mga kababayan. Dahil isa siya sa mga naging kasangkapan para maging presidente itong bangag na to. Yan ang isa sa mga karakteristik ng isang individual na nasa tamang katinuan. Diba? Ganyan ho pagka matino ang utak mo, manghihingi ka ng paumanhin. Kung direct or indirect mong nakapanakit ng iyong kapwa-tao, manghihingi ka ng paumanhin mo. Diba? Nasagi mo, na meron ka tinamaan kahit hindi mo naman sadya, pasensya na. Eto ho mga kababayan, sandamukal na ang nagurgur dahil sa baha. Dahil sa kukrukutan nila, ni minsan ho ba, magpakahanes ng ho kayo, narinig nyo ho ba itong presidente na to na nanghingi ng paumanhin sa sambayan ng Pilipino sa mga kapalpakan na idinulot ng kanyang administrasyon na bangag sa ating bayan? I-comment nyo ho sa baba. Kaya itong ating BP, kailangan ho natin ng palakpakan niya. Ay dito. Ito naman si Auntie Claire, kailangan apiran yan, apir. Yeah. Kailangan nyo sambalin ha. Apir lang. Kaya naman, hindi natin inaano yan si Auntie Claire. Kakampi natin yan. Ano yan? Double agent yan. Di ba, Auntie Claire? Pagkapit tayo, Auntie Claire ha, double agent yan. Nakita nyo yung trajectory ng approval at trust rating ni Marcos Jr. Nasa baba, di ba? Dahil yan kay Auntie Claire. Thank you, Auntie Claire. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. May Salamat, takot Bibi. ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan, na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas, nga ikahatag sa atong mga anak. Ewan ko ba, kung ako lang, pagka naririnig ko ho ngayon yung salitang Bisaya, tayo ho sobrang nasiseksihan. Lalo na pagka ang sumasambit ng mga katagang yan si BP Sara.
Di ba? Parang ang sexy. Parang dati kasi merong stigma pagkasalitang Bisaya, di ba? Ayaw yan, Bisaya, ganyan. Pero pagka nung nag-umpisa na hong narinig natin yung parang, ang napakaganda ho ng lingwahe ng Bisaya. Sa totoo lang, napakaganda ho ng lingwahe nila. Isa ho yan sa mga lingwaheng gusto nating matutunan pero sobrang hirap na hirap ho tayong pag-aral. Yan, maganda ho yan, maganda yung salita nitong sila BP Sara. Sobrang napaka sexy pagka dati hindi nila gusto yan pero ngayon parang nagiging mainstream media na yung nagiging mainstream na ya ang salita ng mga Cebuano, mga Bisaya. Ang napakagandang pakinggan sa tenga, di ba? Especially kung atin naman ho talagang titingnan, di ba? Mas marami ho talaga nagsasalita ng Bisaya kumpara sa Tagalog. Kumbaga national language lang natin pero kung ating titingnan sa dami ng mga marami lang nakakaintindi. Kumbaga wala lang choice pero kung titingnan natin yung mga rehiyon na nagsasalita at nagkakaintindihan sa wikang hindi ko alam kung tama ako sa salitang Cebuano mas marami ho ata Luzon ay Visayas tsaka Mindanao nagkakaintindihan yan pagka nag-usap. Pero yung salitang Tagalog lang yan kumbaga talagang sa sa Metro Manila, sa Luzon, sa NCR, National Capital Region. Maliban dyan, dahil nga national language natin, pambansang wika, wala naman choice kundi pag-aralan. Kaya buong Pilipinas Pero yung salitang Cebuano, marami ho talagang Visayas, Mindanao, isipin nyo na lang ho yung dalawang malaking kapuluan na yun. Pagka nagsalita yan ng Cebuano, talagang nagkakaintindihan sila. O Bisaya, no? Kaya tayo talagang gandang-ganda sa wika na yan, lalo na pagka si BP Sara sumasalansan. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Yeah. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Auntie Claire! Gusto ko marinig kung anong mga punto de vista ni Auntie Claire. Diyan sa mga sinabi na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Rerekta ho tayo ngayon dito kay Auntie Claire. Auntie Claire, narinig mo ba yung sinabi ni BP Sara? Napaka-special mo naman talaga. Grabe, oo. Ang dami kong pwedeng pang-segue na video pero ikaw pa napili ko, di ba? Ang dami naman pwede dyan. Pambihira ka talaga, Auntie Claire. Pero maganda naman kasi yung mga niya dito. Kumbaga, sarap niyang salansanin. Yung pagiging lukarit niya ay talagang lumitaw. Di ba? Ito, pakinggan natin itong si Locaret Castro. Game. Tanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yun lang ang pinaka-paborito kong mga katagang sinasabi nitong si Auntie Claire dyan sa PCO. Maaari na akong tumanggap ng inyong mga katanungan para naman merong katanungan talagang nangyayari dyan. Wala. Lahat yan planted dyan ng Malacanang dito sa mga taga-Malacanang prostitute. Ika nga. Morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niyo po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Dahil dyan palakpakan natin itong Malacanang. Di ba? Kahit kaplastikan lamang, ginugood luck nila itong si BP Sara. Good luck. BP, mag-ingat ka ha. Alam mo naman yung mga yan. Pagka sinabi nilang hindi ko ipapakulong, makukulong yan. Pagka sinabi nilang hindi papasok ang ICC, papasok yan. Pagka sinabi nilang magiging 20 peso ang bigas, dodoble yan, magiging 60, triple o baka magiging 100. Kabaliktaran. Ibig sabihin, pagka sinabi nilang good luck, naku, Chinese New Year pa naman. Sigurado ang ibig sabihin niya, kabaliktaran. Bad luck yan. Bad luck ho yan. Samanwala ho kayo sa hindi mga kababayan. Pagka yan si Auntie Claire, bad luck. Mukha palang bad luck na Nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, Yung mga may visual mga aids. Nasaan ba yung mga visual aids?
hindi, hindi, hindi mo ba kami lalabasan? Hindi mo ba kami lalabasan ng mga visual aids, Ante Claire? Kasi yung mga ano dyan, yung mga piniprint mo, di ba? Ako namimiss ko yun eh. Wala ka ba dyang ipinrent? Bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Yan, mas Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At Wala ko pa naman pagkatapos nung good luck, tapos ng usapan. Ang dami mo palang kinikim-kim sa puso mo. ang dami mo palang karga dyan sa puso mo na. nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president Working compared president. sa vice-presidente. Ano tinatrabaho? Yung pera na sambay na. Tinatrabaho kung paano maibulsa niya yung kaban na sambayan ng Pilipino. Kung paano magkaroon ng insertion, kung paano i-deliver yung billion-billion dyan sa Diamond Hotel. Paano yung conversation nila nitong si Adrian Bersamin? Yun ba tinutukoy mo tinatrabaho ng mga na presidente? Sabi mo sa kanya, huwag na siya magtrabaho. Por Diyos, por Santo. Isa pa ho. Again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man. Ramdam ko yung tipong yung nasa utak na niya lahat ng gusto niyang sabihin kaso hindi niya talaga ma-all out lahat kasi dapat yung pagkakasunod-sunod ng tanong at sagot dapat talagang malatag niya ng maayos tapos tayo dito sa PH update babalahurahin lang ho natin ang pagiging lokal. Ang mga issue ng korupsyon at katiwalian. At least hindi siya yung boses na nagmamalandi kagaya nitong si Risa Hontiveros. Di niya linalandian yung boses niya, di ba? Hindi yung parang sinusundot yung universe niya. At least yung di parang, di ba? Hindi parang kinakalkal yung si Risa kasi parang kinakalkal yung universe niya pagka parang kinakalkal yung yung ano niya. Ang landing magsalita sa totoo Di umanong lang. paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin. Dahil sasabi niya para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha. Aray ko, ang baha nasa Luzon ang baha, ante. Walang baha sa Davao. Ante Claire, walang baha sa Davao. Ikaw naman, ayusin mo yung narrative mo.
Di ba? Magmumukha ka si Raulo dyan, magmumukha ka Lucaret dyan. Walang baha sa Davao. Ang baha nasa Luzon. Di ba? Nasa Metro Manila ang baha. Nasa Cebu ang baha. Di ba? Yung baha sa Davao, hindi baha yun. Dala ng malakas na ulan, tapos maya-maya bababa. Hindi yung baha na 3 araw na baha pa rin kasi walang malabasan yung tubig. Yung mga pumping station di gumagana. Kasi kahit ano pang ganda ng ano na yan, flood control, pagka sobrang lakas ng buhos ng tubig, talagang babahayan. Pero dahil nga meron tayong flood mitigation project, yung pumping station, di ba? Merong mga ganyang klaseng, mapapump out lahat yan sa mga syudad-syudad. Pero sa Davao, merong mga gumagana yung mga yan eh. Walang issue ng flood control sa Davao. Walang lubog sa Davao. Ang lubog nasa Metro Manila. Ngayon kung ibibida mo yung mga lubog-lubog, baka hindi sa Davao yan. Diba? Kung ibinibida mo yung mga flood control na proyekto ng dating administrasyon sa Davao, gumagana. Hindi lumulubog ang Davao eh. Talagang si Anteo. Oh. Sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, Pakita mo, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Pero walang umiiyak na Pilipino. Walang umiiyak na Pilipino dahil bumaha na yung tipong first time in history, yung mga lugar na hindi bumabaha nung panahon ni Digong. Sa panahon ng amo mo, yung amo mong bangag, bumabaha nga yung mga panahon na to. Huwag kang mag-alala kung nakakalimutan mo na, hindi namin kailangan ng visual aid. Sa panahon ng tag-ulan, kahit walang bagyo, ipapakita ko lahat sa'yo yung mga lulubog sa Pilipinas sa pamumuno ng iyong presidenteng bangag. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po na malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ito po ang isa. Naku po. At ang sumusunod, Naku po. ito lamang po ang aking na-print at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po nangyari. Taong 2021. Naku po, gali si Ante. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sinasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. 2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time, ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Teka lang. Akala ko bang tinatrabaho na yan sa ICC. Babasahan na ng yung ang tawag dito, yung mga charges itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan muna natin. Anak ng tawa. Kanino ka manghingi ng tawad? Doon sa mga tumumbang puser? Mga durugista? Mga bangag? Anak ng tawa, pagsisipain ko pa sa mga mukha yan. Alam talaga may tira no? Illegal Brad. Simple lang. Ganito lang kasimple yan, di ba? Pag gumawa ka ng illegal, maghanda ka sa mga consequences. Pwede kang magulpe, pwede kang makulong, pwede kang magurgur. Worst case scenario, magugurgur ka talaga. Diba? Pwede kang masawi kasi illegal yung ginagawa mo. Ngayon, kung gumawa ka ng illegal, tapos nagurgur ka, tapos
hinihintay nito mga nagurgur na to yung paumanhin nung mga tao na pinatupad lamang ang batas at sinawata ang kanilang kabalbalan. Anak ng tokwa, kuha ka ng bato antikler, dalawa, ipumpog mo sa ulo mo, malamang sa malamang, umayos yung mga kalukaritan mo, pagiging lukarit mo. Yaka. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siya magpapatay. At ang assassin na to ay Iniba na naman eh. Handa siya. Hindi. Pagka ako may nangyari sa akin, magugurgur yung mga pangalan na to. Di ba? Kayo naman. Ganun lang naman yun. Walang ano yan. Huwag niyong ibahin yung mga salita. Iniiba niyo, iniiba. nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ano yan? Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, Personal trip? at itong Anong personal trip na pinagsasabi mo, ante? Si VP Sara ay pinupuntahan niya yung kanyang ama na kinidnap ng administrasyon ng amo mong bangag, pinadala sa dahing Netherlands. Pero yung opisina gumagana ha. Daming ang bumibilib sa Office of the Vice President eh. Di ba kaya niyang pagsabay-sabayan, ika nga multitasker siya. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, kung sakaling maging presidente to, wag ko kayong mag-alala. Kung ika nga makita nyo dito, binabawian yung mga siraulong mga bangag at dito talagang inaayos yung issue ng flood control at pinapanagot yung mga master. Kaya kong pagsabay-sabay niya ni VP Sara. Multitasker ho siya. Wag ho kayong mag-alala. taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. Wow. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. Yan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay Anak ng tokwa, tinulungan na ngang manalo, tapos gusto nyo dito, hindi niya na trabaho yun. Pambihira ka, tinulungan niya na nga manalo yung amo mo eh. O gawin nyo na siya presidente, sige, tutulungan niya kayo kung siya ang bahala dyan sa bigas-bigas na yan. Bihira kayo, binigay na nga yung isang kalahating katawan, gusto nyo buong kalahati ibigay sa inyo. Ano kayo, mga siniswerte? Ang bihira, kahit ako alam ko yung makakapagbababa sa presyo ng bigas, hindi ko sasabihin sa inyo eh. Paano pag napababa nyo, tapos ang ginawa nyo, napababa na nga, tapos ibebenta nyo pa rin ng napakamahal dahil nga mga magnanakaw yung nasa administrasyon ngayon. Hindi ko sasabihin, nanakawin lang yung pambihira mga magnanakaw. ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Kalma. Ihingi niya na rin po ng tawad. Yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. USEC Senator Risa recently said that the opposition isn't sure yet whether they would need to form an alliance with the president's camp to slay the vice president's candidacy in 2028. Is the administration open to the idea of forming an alliance with the opposition? Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip ang susunod na henerasyon. Sa ngayon, Okay na ako doon sa politician. No, yung statesman na iniisip ang susunod na henerasyon tapos
iniisip niya lang yun pagka may tama yung droga sa utak niya. Okay na ako dun sa politician kung iniisip ang eleksyon basta hindi lang nagdodroga. Tapos na usapan, di ba? Ngayong oras na to, sa totoo lang, kahit na sino, wag lang yung addict sa Malacanang. Pwede. Di ba? Ano pa bang magiging worst sa ginagawa ni Marcos Jr.? Wala na ho. Ito na yung worst. Worst of the worst. Ito na. Nasasaksiyan na ho natin. Nag-unfold ho sa mismong harapan natin ngayong mga